Hello, magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat, sa lahat ng panig ng daigdig na ating mga subscriber at mga follower dito sa ating In Defense of the Truth page at YouTube channel, no? Magandang buhay para sa ating lahat at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay muli at ako po ay magla-live at tayo po ay medyo namahinga ng isang linggo, no? Dahil po naging busy tayo. So samahan po ninyo ako para sa ating magandang talakayan sa araw na ito. Kung meron mo pong manonood po at makikinig sa atin ngayon, paki-shoutout nyo po ah, yung ating sound kung okay po at naway gabayan tayo ng ating Panginoon at bigyan tayo ng maayos na signal sa araw na ito, no? So maraming salamat sa inyo sa walang patid ninyong pagsuporta ng financial, material, spiritual sa aming channel, no? At sa iba pang mga channel. So maraming salamat po muli sa ating lahat, lalo na sa lahat ng mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig, sa lahat ng mga ating mga kapananampalataya na nasa iba't ibang dako ng daigdig na sumusubaybay dito. Gayon din po ang lahat ng mga frontliners, naway panalangin po natin sila at ang lahat na nangangailangan ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, no? Muli, bago po tayo mag-umpisa ay mag-aano po ako sa inyo ng isang panawagan po na ipanalangan po natin yung mga nahihingi ng ating mga panalangin. Pag tayo po ay sama-samang nananalangin, ay ibibigay po yan ng ating mapagpalang Diyos sa tulong ng kanyang mga banal na mamamagitan sa atin, no? Pagdasal po natin si Brother Noel, naway makatagpo sila ng awa doon, no? Ganon din po si Ursula Avila, kay Ursula Avila, Gina Rox Avila, si Christina Patashni, si Shalimar, Philip Bigtasyon, Liz Maniquez, Margie Coo, at ganon din po ay pagdasal din po natin, no? Yung nanghihingi ng panalangin si Sarah Dolora Kasipong na na-injured po, naway magkaroon po sila ng physical at spiritual healing, no? So samahan po ninyo ako at ganun din po. Maraming salamat sa mga taong patuloy na nagbibigay sa atin ng material, financial, spiritual na tulong para magpatuloy tayo sa ating pangangaral para sa salita ng Diyos, no? Napakaganda po ng ating topic na siguro dito nyo lang po ito maririnig na ating tatalakayin, yung tungkol po sa banal na halik, no? So napakaganda ni po ito na pag nila ano ba itong banal na halik, dong ginagamit ito ng Roma 16:16 at iba pa nating mga kaibayo sa pananampalataya. No, tunghayan po ninyo ang topic na ito. Yung pong ating viewer, no? Walang pong problema kung may manood po sa atin o wala. Yung viewer po natin, si Sheila Cortez. Paki-shoutout naman ako kung okay po yung ating sound, si Sheila, para po tayo ay magpatuloy sa ating gagawing talakayan tungkol sa banal na halik, no? Okay, so paki-shoutout nyo po ako kung okay po yung ating sound at para po tayo ay magpatuloy, no? Shoutout nyo po. Muli, samahan po ninyo ako. Magandang umaga, tanghali, gabi, hapon, madaling araw sa iba't ibang lupalop ng daigdig, no? Magandang gabi po at muli subaybayan nyo po ang ating topic na ito na sabi ayon kay Sheila Cortez ay napakagandang topic daw, no? Sabi ni Manuel Martinez Manukan, maliwanag na maliwanag, bro, loud and clear. Amen. So tatalakayin natin itong kiss, no? No, Kiss, mamaya ko na po babasahin yung mga shoutout ninyo at nagdadatingan na po yung ating mga viewer, no? Huwag po kayong mag-alala at dadalas-dasalan na natin yung ating live streaming, no? Medyo naging busy tayo doon at naging busy tayo at ginawa na tayong regular doon sa Worldwide Bible Study ni Father Darwin, no? Ganun din po yung GSK, no, ni Brother Abet, tulungan din po natin sila, no, sa kanilang subscribe para po ipakalat natin, sama-sama tayong mga Katoliko na ipangaral natin ang katotohanan para sa ating simbahan. So tunghayan niyo po at malalaman natin kung ano po ba itong banal na halik o yung holy kiss na ginagamit ng ating mga
Lalong-lalo na yung mga kaibayo natin sa pananampalataya na ang sabi nila halik daw 'to, gano'n ganito 'no. Tunghayan po natin ang banal na kasulatan kung ano ba ang halik sa mga Hebro 'no. Actually, itong halik na 'to ay may mga kostumbre 'no. Aralin muna natin yung kostumbre ng mga Hebro 'no, kung ano ba at saka yung mga during that time ng Old Testament and New Testament. Ano ba itong, halik 'no, halik 'no? Ano ba itong halik na 'to na tinutukoy dito sa banal na kasulatan 'no? Ito po sa wikang Hebro, sa wikang Greek po, ito po ay tinatawag na philema, ayan 'no. Sa wikang Greek, ito po ay tinatawag na philema. Ano naman doon sa wikang Hebrew, ang salitang kiss, ayan. Para maintindihan natin 'no, pupunta muna po tayo do'n sa tinatawag nating original language ng Old and New Testament, okay. Ano ba ang kiss? Ito yung tinatawag na nishek 'no, sa wikang Hebrew, nishek or nashak 'no, or hit nashek 'no, or neshika, ayan. Do'n galing sa salitang nishek 'no. Ibig sabihin niyan to touch with the lips sa kanila 'no, sa wikang Hebrew. Yun yung dadampi mo yung iyong labi doon sa iyong kapartner 'no, o babae man 'yan o lalaki bilang pagbibigay na bibigyan natin ng mga talata kung bakit nila ginagamit itong customary nila sa pamamagitan ng pagki-kiss 'no. Iba-ibang, interpretasyon po o iba-ibang pakahulugan sa kanila kung ano yung halik na ibinibigay nila sa kapwa nila Hudyo at kasama sa Judaism o mga kapatiran nila during that time ng Old and New Testament. Yan po yung tatalakayin natin. No, dito nyo lang po yan maririnig kung paano natin tatalakayin itong salitang kish. Ulitin ka po, ang Hebrew po ng kish ay tinatawag na nishek sa wikang Hebrew. Nishek or nashek. Ayan, no? So, yan po. Sa wikang Greek naman, tinatawag itong philema, no? Ibig sabihin ng philema, love, no? Ayan, no? Love, pagmamahal. So, ang customary po ng mga tao sa Biblia o sa mga pangyayari sa Biblia, ano ba ang customary nito, no? Okay, even ang mga Christian, no? Customary din nila yan. Kung papaano sila magkakaroon ng mga pagtitipon at meron silang tinatawag na kiss, the kiss of love. Okay. So tatalakayin po natin 'yan muna kung saan po natin nakukuha yung kanilang customary ng mga Jewish and Christian. No, mamaya po babalikan natin 'yan. Pumunta naman po muna tayo dito sa ating tatalakayin sa Old Testament, yung mga iba't ibang ibinibigay na nila na halik para sa kanilang mga kababayan. Unang-una, ano ba yung halik para sa kanila? May mga iba't ibang kahulugan po ito. Aaralin natin kung paano nila ibinibigay sa kanilang mga kasamahan. No? Ang halik sa Genesis chapter 27 verse 26 ay tumutukoy sa affection. Ayan. Ano ba yung affection? Ayan. Pagmamahal. Ayan. Yan ay mababasa natin doon sa Genesis, no? Kung meron po kayong Biblia, Genesis chapter 27 verse 26. Ito po ang mababasa kung paano nila ibinibigay yung halik na yan. Sabi rito, okay, sa 25 muna natin uumpisahan. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigay din niya sa anak. 26, no? Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Yan, no? Yung kiss dito sa Genesis 27 tumutukoy sa affection or pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ayan, no? Yan ang titingnan natin, no? Bago tayo pumunta doon sa Roma 16:16 sa Old Testament, no? Another ng tinatawag na affection, no? Mababasa rin natin yan sa chapter 26 to 27, no? Chapter 27 verse 26 to 27. Nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamang halimyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukiran, si Yahweh ang nagbasbas. Ayan, no? Yung hagkan ang ama, nung hinagkan niya, itong si Jacob ay tanda ng pagmamahal niya sa kanyang anak bilang ama. Yun ang sign ng kiss na ibinigay niya kay
Jacob, no? Instead na kay Esau, no? Kay Jacob niya ito ibinigay, no? Okay. Doon yun po yung tinatawag natin, the kiss of affection, no? Mababasa rin natin yan sa Genesis chapter 29, verse 13. Ito po ang sabi dyan, no? Tunghayan natin, no? Sabi rito, sinalubong agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan. Aka sinama sa kanila nang maisalaysay ni Jacob ang lahat. Yan. Yang kiss na yan na ibinigay doon kay kanya sa pamangkin kanyang si Laban ay tanda ng affection o pagmamahal, no? Yan din ay mababasa natin sa Lucas chapter 7 verse 38. Basahin natin. Yung yung binibigay ko pong kahulugan ng kiss na ibinibigay nila sa kanila, yun po yung kiss of affection. Iba-ibang klase po ng kiss ang tatalakayin natin dito bago tayo pumunta doon sa Roma 16:16. No, itong tinatalakay ko po, pagbibigay ng halik para doon sa isang minamahal, yung tinatawag natin kiss of affection, no? Lucas 7:30, chapter 7 verse 38. Sabi dito, basahin natin. Ganito po ang sabi. Umiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus. Ito yung babaeng may may maraming kasalanan na nagbuhos ng pabango at pinunasan ng buhok. No, pagmamahal ang pinakita niya rito kay Jesus. Ito yung ginawa niyang kiss of affection. Umiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at sinugasan ang kanyang luha, ang mga paa nito. Pinunasan niya ang kanyang sariling buhok, ang mga paa ni Jesus. Hinilikan niya ito at binuhusan ng pabango. So yung pinakita ng babaeng ito ay yung kiss of affection na tanda na mahal niya si Jesus bilang isang babaeng makasalanan. Ayan. Susunod natin, meron namang halik na tinutukoy na tungkol naman sa reconciliation o yung pakikipagkasundo, yung tinatawag nating halik ng pakikipagkasundo. Tatalakayin natin dito yung iba't ibang simbolo o yung significance ng halik, no? Meron pong halik na affection, yung una nating tinalakay. Pangalawa, yung kiss of reconciliation. Basahin natin ang Genesis chapter 33. Chapter 33 ng Genesis 4, no? 33:4. Ito ang sinasabi. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nag-iyakan ang magkapatid. No, tanda na nagkasundo si Jacob at si Esau that time kasi nagkaroon sila ng alitan dito, no? Tungkol sa pagbabasbas ni Isaac kung kanino ibibigay yung blessing. Pero nandaya itong si yung kanilang ina para maibigay kay Jacob yung basbas, no? Dahil sila ay nagkaroon ng tampuhan, no? Sa Genesis chapter 33 to 4, siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan, nagkaiyakan ang magkapatid. No, nagkasundo sila, no? Tanda ng pagkakasundo, sila ay nagyakap at hinalikan niya ang kanyang kapatid bilang halik ng pagkakasundo ni Esau at ni Jacob sa kanilang nagawang pag-aalitan dahil instead na si Esau ang basbasan, si Jacob ang binasbasan. Yun yung tinatawag na kiss of reconciliation. Yan din po ay mababasa natin sa 2 Samuel, no? Sulat niyo po yung mga talata para maipaliwanag natin ano ba yung halik na tinutukoy, no? Sa Old Testament muna tayo pupunta. Mamaya po magugulat kayo, no? Kasaysayan, Bible, mga referensya ang gagamitin natin para maintindihan natin yung halik ba, ano ba yung halik na to na hindi maipaliwanag at ma-interpret o maibigkas ng ating mga separated brethren. Dito po, matutungayan ninyo. No? Pangalawa, sa 2 Samuel 14:33. Ito po, doon po tayo sa kiss of reconciliation. No? Sabi rito sa 2 Samuel, basahin natin. Mga kaindi, 2 Samuel chapter 14 verse 33. Ito po yung kiss of reconciliation. Okay, basahin natin, no, mga panalig. Nang marinig niya ito, nagpunta si Joab sa hari at matapos nilang mag-usap, si Absalom ay pinatawag. Humarap naman ito sa hari at buong pagpapakumbabang nagbigay galang at hinagkan siya ng hari. Yan. Nakipagkasundo na itong si Joab sa hari, no?
Sa tanda ng pagbibigay galang at pagre-reconciliation, siya hinalikan niya, no? Hinagkan siya ng hari, tanda na siya ay pinatawad at nag-reconcile na sila. Yan yung simbolo ng halik na kapag ikaw ay nalik at ikaw ay nangumingi ng kapatawaran, ibig sabihin ay pinatawad ka na nila, no? Iba-iba pong tatalakayin natin ng mga significance o simbolo o yung mga ginagamit nilang paraan kung paano nila ibinibigay itong halik na to, no? Sa New Testament, tatalakayin natin ano ba yung banal na halik. Okay, no? Another, no? Ito naman ay meron namang halik na tinatawag na bago umalis ay nagpapaalam, no? No, number 3 na tayo, no? Halik na pag aalis ka ay magpapaalam, no? Leave taking, yung tinatawag sa English na leave taking, no? Halik ka kagaya sa atin nun, 'di ba? Bago yung iba bago umalis, yayakapin pa tapos halik, o sige brother, alis na kami, ganyan. Magyayak pa na halikan. Ang tawag doon ay kiss of leave taking, no? Hanggang ngayon yung iba ginagawa pa yan. Pero bago po tayo nauna na yung mga Hudyo diyan, no? Yan ay mababasa sa Genesis, no? Yan ay mababasa sa Genesis chapter 31 verse 28 and 55. 21 then 55. Okay. Tinawid nila, sabi dito, no, leave taking ito. 31:28 pala, rather 21:28, no? Genesis 31:28. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking anak at mga apo bago sila umalis, no? Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito, no? Nakita mo na, no? Merong halik na pamamaalam bago umalis, no? Yun yung tinatawag natin sa kiss of leave taking. Iba-iba ang binibigay nilang significance sa mga taong kanilang nakakasalumuha, kung ano yung halik ng pagmamahal, halik ng pagkakasundo, at halik ng pamamaalam bago umalis. Yung tinutukoy na po natin, no, yung ginagawang kustumbre ng mga Hudyo, halik na pamamaalam bago umalis. Yan ay mababasa sa Genesis chapter 1, no? Verse 28. Then follow natin, ibaba natin sa tinatawag nating 55. Sa 55 tayo, 31:55. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos hagkan ang kanyang mga anak at amo. Ayan, no? Yan po yung halik na pamamaalam, no? Mamaya yung halik ni Judas, sasagutin natin yan si Sheila Cortez, no? Okay, no? Correct, no? Napakaganda nung sinabi ni halik ni Judas. Okay. Okay, no? Yung mga tanong nyo rito mamaya ay sasagutin po natin yan. Okay, okay. Next naman po yung tinatawag natin na sa root, no? Ano pa to? Halik na may pamamaalam, no? Yung tinalakay ko. Susunod, halik na pamamaalam, Ruth chapter 1 verse 14. Ayan, basahin natin. Ruth chapter 1 verse 14. Halik ito ng pamamaalam. Okay, basahin natin mga kapanalig, no? Sa aklat ni Ruth chapter 1 verse 14. Ganito po ang mas nababasa natin. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. Hinagkan ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. Ayan, halik ng pamamaalam sa isang minamahal na lilisanin niya na. Ayan, ito yung tinatawag na kiss of leaving taking. Ayan, no? Iba-iba po yung mga binibigyan nilang significance, no? Halik ng pagmamahal, halik ng reconciliation, at halik na kung paano sila pagpapaalam at aalis. Another na talata ng halik ng leave taking ay mababasa natin doon sa 2 Samuel, no? 2 Samuel chapter 19 verse 39. Halik ito ng pamamaalam. So dapat alam natin yung mga kustumbre na ginagamit, kung ano yung mga halik-halik na ginagawa nila, no? May mga significance po yan, no? Ito po yung leave taking sa 2 Samuel 19:39. Okay. Hindi po 1940 na, 1939. Tumawid sa Jordan ang lahat. Bago tumawid ang hari, hinagkan muna niya at binasbasan si Barzillai. Pagkatapos umuwi na si Barzillai sa kanyang tahanan. Ayan, no? Halik yan ng pamamaalam at paglisan, no? So napakaganda, no? Meron silang halik ng reconciliation, halik ng affection, at halik ng pamamaalam o paglisan. Meron naman pang isa pa, no? Hindi lang po isa to, no? Halik na may pagmamahal. Ito yung kiss of homage. Kiss of
homage, halik na respeto, no, sorry. Yung tinalakay natin, kiss of affection, yun yung halik ng pagmamahal. Yung susunod natin tatalakay na yung kiss of homage, no, respect, pagbibigay galang at pagrespeto, no? Halik naman ng pagbibigay galang at pagrerespeto ang ating tatalakayin na pang-apat. Una, kiss of affection, halik ng pagmamahal. Pangalawa, halik ng reconciliation o pagkakasundo. Pangatlo, halik ng pamamaalam o paglisan ng isang aalis. At pang-apat ngayon, yung kiss of homage o yung halik na paggalang at pagbibigay respeto. Yan po ay mababasa natin ang halik na pagbibigay respeto doon sa Salmo chapter 2 verse 12. Ayan, no? Sulat niyo po para magamit niyo rin pong pang-lecture, no? Salmo chapter 2 verse 12. Ganito po ang sabi ng ating banal na kasulatan. Yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya't bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong chapter 2 verse 12. Sa iba siguro to, no? Yumukod kayo't magparangal, baka magalit siya bago parusahan. Mapalad ang taong Diyos ang kanlungan, no? So sa tingnan natin sa KJV, iba yung pagkakasalin dito, no? Sa Salmo chapter 2 verse 12, sa KJV natin titingnan para makita natin na ang tinutukoy doon is a kiss of homage, kasi dito hindi binanggit yung tinatawag nating halik ng pagrespeto at paggalang, no? Basahin natin dito. Kung meron po kayong KJV dyan o yung tinatawag na Bible ng mga kaibigan nating mga protestante, no? Meron tayo dito. Hanapin ko lang po para po mas naiintindihan natin, no? Sa Salmo chapter 2 verse 12, ganito po ang sinabi dito. Sabi dito, kiss the son, sabi dito. Kiss the son, no? Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mapag-alab, mapalad ang nanganganlong sa kanya. Kiss the son, let's be angry and ye perish from the way when his wrath is kindled, but a little. Blessed are they all that put their trust in him, no? Halikan ninyo ang anak. Ito yung pagbibigay galang doon sa anak, no? Sabi rito, no? Yumukod kayo't magparangal sa mabuting balita, Biblia, walang sinabing halik, pero sa Old Testament ng KJV at Douay Rheims nating mga Katoliko, meron doon kiss the son, no? Halikan ninyo ang anak, baka magalit siya at kayo mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot at madaling mag-alab, mapalad ang nanganganlong sa kanya. Ito yung halik na mayroong paggalang o yung pagrespeto. Ayan, no? So ano pa? Ano pang talata ang pwede nating gamitin dyan, brothers and sisters? Yung halik ng homage, no? Mababasa yan sa unang Samuel. Okay, sa unang Samuel, basahin natin. Sa unang Samuel chapter 10 verse 1. Ganito ang sabi. Okay. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, binuhusan ang ulo ni Saul, pagkatapos hinagkan niya ito at sinabi, yan, tanda ng paggalang. Dahil itong si Saul, no, itinalaga at hinirang niya bilang hari. Kaya sa kanyang pagbibigay halik bilang paggalang at pagrespeto, hinagkan niya ito at binuhusan ng langis. Tinalaga dito ni Propeta Samuel si Haring Saul bilang hari at ito'y kanyang hinagkan bilang pagrespeto at pagbibigay galang. Unang Samuel chapter 10 verse 1. Ayan, no? Nakita nyo, meron na tayong kiss of affection, kiss of reconciliation, kiss of living taking, kiss of homage, no? Iba't iba po ang halik na ibinibigay nila at sinisimbolo ng mga Jewish o mga Hebrew people sa kanilang mga kapatiran o mga kasamahan o kanilang mga kababayan, no? Na hanggang ngayon sa totoo lang ginagawa din nating mga Pilipino yan at ibang mga bansa na meron tayong ibinibigay ni minsan pagkikita-kita, may mga party, may mga okasyon na matagal na nagkita, nagyayakapan at nagkikiss, no? Tanda ng pagrespeto, paggalang, pagmamahal. Minsan bago aalis, idadalhin sa airport, ihahatid sa airport yung mahal na magulang o yung mga kapatid, no? Mag-iiyakan pa lang tapos halik yun ng pamamaalam, na lalo-lalo sa airport, mabiyahe, no? Mag-iiyakan, maghihigpitan dahil matagal magkikita, aalis yung magulang o yung pamilya, pupunta sa abroad, mag-aakapan yan at pagkatapos maghahalik. Ang tawag doon na kiss of
leave taking na hanggang ngayon ay nakikita pa rin natin itong mga tinutukoy sa Biblia na hindi natin alam doon pala sa kanila ito nakuha natin. Okay. Okay, dito sasagutin natin yan, ngunit kabueno, yung banal na halik na yan, no? Okay, no? Okay, another. A kiss is spoken of as a between parents and children, no? Halik sa pamamagitan ng relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Ito naman, no? A kiss is spoken of as between parents and children. Halik or ano ba yung halik sa Tagalog? Isa pang ano ba yung sa Tagalog ng halik? Ano bang meron pang ano? Hagkan, no? Hagkan, halik, no? Halik ng magulang sa kanilang mga minamahal na anak. Ito yung tinutukoy natin. Yan ay mababasa natin sa Genesis chapter 27 verse 26. Ito yung halik between the parents and the children. Genesis chapter 27 verse 26. Hayaan niya po, dadalas-dalasin ko na yung ating live streaming. Alam kong namimiss nito at maraming nag-aabang ng ating live streaming, no? At meron na po kaming nilulutong mga debate. Hintayin niyo lang po, no? Hinahamon na naman tayo ng mga Muslim. Yan ang gusto ko, yung mga kaibigan nating Muslim, no? Na naghamon na ang aming topic ay si propeta, ang mga propeta daw ay Muslim. Kinasaan po natin yan, niluluto na po yung aming schedule para sa debate na yan. Antayin nyo lang po at ipopost po namin dito yan, no? So, halik ng pagmamahal sa pagitan ng kanilang mga magulang. Genesis 27:26. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. That is the kiss of between parents and children. Yan. Yan ay mababasa sa Genesis chapter 27 verse 26. Genesis chapter 31 verse 28. Ayan, basahin natin, no? 31, no? Genesis 31 verse 28, then follow to 55. No, sa 28 muna tayo sa verse 31 chapter 31 verse 28. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mo, no? Pwede rin itong kiss of living, pwede rin kiss between the parents and the children, no? Yung Genesis chapter 31, then follow by 28:55, no? Then Genesis 48, basahin natin. Genesis chapter 48 verse 10. Ayan, basahin natin. Genesis chapter wala pong Genesis 48 eh. Meron po, nakalimutan, hindi ko lang po naibaba. Genesis, meron, medyo hindi ko lang po naibaba yung ating Biblia na binabasa sa tablet na po yung inaano ko para madaling hanapin, no? Genesis chapter 48, verse 10. Ito ang sabi. Okay. Halos hindi na makita noon ni Israel, makikakita noon si Israel, matanda na dito si Jacob, no? Dahil sa kanyang katandaan. Nilapit nga ni Josue ang mga bata at sila'y niyakap at hinagkan ng matanda. Ayan, no? Ang halik sa pagitan ng mga anak at ng magulang ang atin na ngayong tinatalakay, no? The kiss between the parents and daughters or son, okay, or their children. Yan, no? Halik ng pagbibigay para sa mga magulang at mga anak. Ano pang talata ang may din nating ibigay doon, no? Take note nyo po, pwede nyo rin po itong i-share sa inyong mga kaibigan at pwede nyo rin pong pangdepensa tungkol sa banal na halik na akala nila yun at yun ang interpretation nun. Pupuntahan na natin yung topic na yan at babalik tayo dyan. Okay. Sa New Testament. Old Testament lang muna yung mga kostumbreng binibigay nila sa mga iba't ibang sinisimbolo ng halik sa Biblia, no? Another, no? Sa Genesis chapter 50, okay, hanggang 50 po talaga yung Genesis. Genesis chapter 50, then verse 1, ganito ang sabi. Niyakap ni Jose ang kanyang anak at umiiyak na hinagkan. Ayan. Halik na sa pamamagitan between the parents and their children. Yan ang ating tinatalakay ngayon, no? Ulitin ko po, iba't ibang mga halik na kustumbre at tradisyon na ibinibigay ng mga Hudyo sa kanilang mga kababayan o kanilang mga nakakaratig kanilang mga karatig
karatig, mga paryente, ano ba yung mga pinsan, kamag-anak, yung kanilang mga descendants, yung mga ganun, ay iba't ibang klase ng sinisimbolo ng halik na ibinibigay nila. Ang tinatanakay natin ay halik sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. Okay. Okay, no? Nandoon na. Exodus chapter 18 verse 7. Ayan, basahin natin. Exodus chapter 18 verse 7. Ito po ang sinasabi sa halik na sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. Ito ang sabi. Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyenan, niyakap ito at sinama sa kanyang tolda, doon nagkumustahan at masayang nagbalitaan. No? Bakit nasaan yung halik? Bakit wala sa mabuting balita Biblia? So tingnan natin sa KJV Bible or sa Douay Rheims Bible, no? Exodus 18:7. Ito ang sinasabi dito. Para ano natin, no? 18:7. Baka sa mabuting balita nyo, hindi natin makita. Okay. At si Moses ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyenan at kanyang niyukuran at hinalikan at sila'y nagtanong ang isa't isa ng kanilang kalagayan at sila'y pumasok sa tolda. No? Pwede din itong ikapit sa halik ng pagbibigay galang at paghalik bilang magulang sa pagitan ng mga anak, no? Pwede rin sila, no? Kasi dito ginamit, no? At si Moises ay lumabas na sinalubong ang kanyang biyenan at ang kanyang niyukuran at hinalikan. Halik ng kiss of homage and the kiss between the parents and father, pwedeng i-unite pala yun, no? Ayon dito sa Genesis chapter 18 verse 7. Ayan, no? Sa KJV, dahil sa mabuting balita Biblia, iba po. Kaya iba't ibang Bible po ang ginagamit natin, no? Kasi yung iba, iba't iba pong mga interpretasyon o iba't ibang salin transliteration ang ginamit nila. So para ma-identify natin na may halik nga bang tinutukoy doon, gagamit tayo yung talagang may halik na sinasabi doon. Okay, next. Halik naman, ganun pa rin, no? Halik between parents and children, no? Ruth chapter 1 verse 9 then 14. Tinalakay na natin ito, no? Kanina, no? Basahin uli natin, no? Pwede din ito doon, no? Ikinakapit, no? Ruth chapter 9, chapter 1, Ruth chapter 1 verse 9, then ibababa natin sa 14, no? Itulot nawa ni Nawe na ako'y makapag-asawang muli, magkaroon ng panibagong pamilya at sila'y hinagkan, no? Itulot nawa ni Yahweh na ako'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya at sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam, no? Halik sa pamamagitan ng pamamaalam at isa ring halik sa pamamagitan ng anak at ng magulang o ng tinatawag nating biyenan, no? Grandparents, yung mga ganon, no? Okay, so doon natin makikita, no? Pwedeng ikapit ang halik na iyon, mamamaalam, at sa mga anak na mamaalam, pwede pong halik na pagbibigay galang o halik na pamamaalam o halik sa pagitan ng mga magulang at ng mga anak. Kaya titingnan natin yung context para hindi tayo maligaw ng mga kung sino-sino dyan, no? Titingnan natin yung konteksto ng mga talata na pwede nating gamitin, yung mga iyon para sa ating pagdepensa. Ano ba yung mga halik na kostumbre na ginagawa ng mga Hebrew people during the time ng Old and New Testament. Dito matututunan natin itong mga halik-halik kung ano-ano mga sinisimbolo at sinisignify nito ayon sa banal na kasulatan at sa kanilang tradisyon at kanilang kultura. Okay, no? Another, between male and relatives, sa pamamagitan ng mga lalaki at ng kanilang mga relatives, no? Yung kanilang mga pinsan, kamag-anak, no? Yan ay mababasa sa Genesis. Ito na, halik sa pagitan ng mga lalaki at ng mga relatives, male and relative, kiss of male and relatives. Genesis chapter 29 verse 13. Basahin natin mga kapanalig, mga kaindi. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin, niyakap ito at hinagkan, saka isinama sa kanila nang maisalaysay na ni Jacob ang lahat. Pasinin nyo, si Laban hinalikan yung kanyang pamangkin na relatives niya, no? Ito yung kiss, no? Between male and relatives. Yung pamangkin niya hinalakan niya, no? Ito yung tinatawag nating kiss, no? Male to relatives. Okay, sino yung relatives niya dito, no? Sino ba yung relatives niya rito? Si Jacob. Okay.
Okay, yung mga relatives nila, no? Nandito si Jacob at si Laban dito, yung tinutukoy dito. Si Jacob, sabi dito, sa 13, tingnan natin sa 13, no? Para makita natin kung sino ba tong relatives na hinagkan dito. 29:13, no? Iakyat natin dito sa 12. Sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Ayan, no? Sabi dito, pamangkin, no? Sabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Rachel at binili ito sa ama. Sinalubong agad ni Laban ang kanyang pamangkin, si Rebecca to, no? Kasi gusto nung mapangasawa to ni Jacob, si Rebecca, no? Niyakap niya ito at hinagkan, saka sinama sa kanila ng maisalaysay ni Jacob ang lahat. Si Rebecca po yun, no, na gustong mapangasawa ni Jacob na ibinigay sa kanya bilang maging asawa. Actually, ang napangasawa ni Jacob dito, 4, no? Diyan nagmula yung 4 na 12 lipi ng Israel sa 4 na naging asawa ni Jacob, no? Si Rebecca, si Leah, nakalimutan ko na yung 2, no? Yun yung alik na pamangkin ni Laban para doon kay Rebecca, no? Para din kay Jacob na kanyang mapapangasawa. Okay, tuloy natin. Mababasa rin yan sa Genesis chapter 33, no? Genesis chapter 33 verse 4. Ito ang sabi, no? Halik ng lalaki sa kanyang relative. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, no? Niyakap ng maigpit at hinagkan, nag-iyakan ang mga kapatid. So dito natin makikita kung gaano kalawak na pwede rin palang halik bilang reconciliation at halik sa pagitan ng kanilang mga relatives. No? Lalaki sa lalaki, babae sa babae, sa pamamagitan ng halik na sa kanilang relatives. No? Pwede po, no? Kumbaga biracial po yun, no? Depende po yun sa context ng talata na ating gagamitin. No, gaya ng sinabi ko, basahin muna natin ang talata kung pwede natin itong i-apply bilang halik as reconciliation. Tingnan natin yung talata, or affection, or leave taking, o spoken as between parents and children, o yung between male and relatives. No, malawak po yung binibigay nilang simbolo ng halik, kaya titingnan po natin yung context ng talata bago tayo magbigay ng conclusion sa ating makaka-discussion. No, malawak po ang mga pinapakita dito ng mga talata na pwede palang halik bilang pamamaalam at paggalang, no? Pinagsasama nila, no? Dito natin makikita, aralin natin yung context ng ating babasahin. Next, Isaiah chapter 45 verse 15. Okay. Hindi po Isaiah, Genesis chapter 45, no? Genesis chapter 45 verse 15. Ito po ang sabi. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinagkan ang ibang kapatid. Yan, no? So nakita natin, no? Patuloy siyang umiiyak habang inahagkan ang ibang kapatid, no? Hinalikan niya ang kanyang mga kapatid ni Jose, no? Ito yung kay Jose, yung dumating yung kanyang mga kapatid, no? Na ni Jose, si Benjamin, yung mga 12 kapatid niya, hinalikan niya ito. No? Ito yung halik sa kanilang ka-relatives. Ito yon, no? Kiss na male to kay his tukso sa kanilang relatives. Ayan, no? Ito yon, yung hinilikan niya yung kanyang 11 mga kapatid, dahil at that time si Jose, si Joseph ay naging Prince of Egypt, no? siya po, no? Hindi po si Moses ang hari ng Egypto. Okay, no? Okay, so salamat po, no? Dapat naintindihan natin yung mga tinutukoy na doon, no? Ngayon, dadako na po tayo sa New Testament. Tatalakayin na po natin ano ba ang banal na halik. Ayan, no? Take note niya po. Isulat niya po itong natin. Ano ba yung banal na halik? Ang banal na halik, sabi dito, it accompanied social worship as a symbol of brotherly love. Ayan. Sa mga Kristiyano na to, no? It is accompanied social worship as a symbol of brotherly love. Ayan, no? Ito yung nakikita natin pagka tayo ay nagsisimba. Peace be with you. Yung ibang mag-anak, yung mga pismi-pismi nila, pinagdidikit nilang ganon, nagyayakapan, nagkukumustahan, no? Pagka dumarating na sa Eucharistic
celebration natin, yung sumainyo yung kapayapaan, no? Makikita tayo, iba't ibang makikita natin ng mga banal na halik na tinutukoy doon, no? Meron yung pisngi sa pisngi, nagdidikitan, meron talagang mag-asawa, nagkikisap sa lips to lips, no? Yung iba naman sa balikat, tinatapik na ganun. Yun po yung tinutukoy doon sa ating tatalakayang mga talata. Iba-iba po ang kanilang pamamaraan yung tinatag. Hindi po ito literal na beso-beso. No? Tatalakayin po natin yan, no? Tatalakayin natin yan. Pero bago po tayo pumunta, ayon dito sa Lucas chapter 7, no? Chapter 7 verse 45. Ito yung mga halik na custom, no? It is an early Jewish and Christian custom made use of this ritual of the kiss of fish, no? Sabi nga dito sa libro ng ating simbahan, nandito, no? Baka sabihin niyo po, iniimbento ko lang yun, no? Ito po yung aking batayan. No, hindi po ako no. Meron po tayo mga referensya dito, hindi po ako nag-iimbento para kapanipaniwala at totoo na hindi ko po kayo niloloko, no? Hindi kagaya ng iba na akala mo totoo pero wala namang ipakitang mga matibay na reference. Tayo po, pag si Brother Mel po ang nandito, may mga matitibay po tayong reference na pinangahawakan, hindi lamang po extra biblical reference, pati po yung mga non-canonical gospel, ginagamit din po natin dito. Ano dito, sabi ng ating liturgical, no? Sa liturgical nung binasa natin, no? The Dictionary of the Liturgical sa ating simbahan. Sign of feast, ito yung sa atin, no? Sign of feast. Sabi rito, a liturgical action that is spontaneous greeting as a reciprocal token of neighborly love. Ayan, no? Neighborly, ano ba neighbor? Kapitbahay na pagmamahal. Following the Lord's Prayer of Mass, the priest extend a greeting of peace to the congregation, adding that all should offer each other as a sign to show that they are at peace. Kaya yung yung iba pag malalayo na, ganun ang sinisimbolo natin. Iba yung ganun, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Minsan ang masakit, ang ginagawa pa ng iba, pagka peace be with you ng peace be with you, hindi niya alam, nasa likod yung kaaway niya, nagsimba rin, pag nakita, hindi peace be with you ang binibigay, buiset, no? Ganun na sinabi, buiset, no? So, hindi po peace yun, no? No? Pero mga ganun, no? Pag nasa simbahan, peace be with you, peace be with you, pag nakita yung kaaway sa likod, nakita, visit na to, ganun, no? So, hindi po ganun ang turo ng simbahan, no? Pag nasa simbahan tayo, kaya meron kayong tampuhan yan, sabi mo, sumaiyo ang kapayaan, peace be with you, hindi po visit ang sasabihin, no? Tuloy natin. As a symbol of union and love, they exchange a sign according to local custom. Not only does the sign of peace have a relationship to the Lord's Prayer, particularly the final petition of forgiveness. Ayan, no? Ibig sabihin pala, pagka naggaganon tayo, no, sabi ng ating liturgical dictionary dito, not only does the sign of peace have a relationship to the Lord's Prayer, particularly the final petition of forgiveness, no? Pag binigyan mo pala yung isang kasamaan doon na nando doon sa simbahan, parang pinapatawad mo pa na siya kapag peace be with you. Totoo yun, no? Kaya so, minsan pag nakita mo yung mga nagsisimba ron na kaaway mo, buisit, no? Hindi mo pa rin siya mapatawad dahil hindi peace be with you ang binigay mo kung hindi ka buisitan, no? Mali po yun, no? Hindi po ganun. Kapag nagbigay ka ng peace na nasa simbahan ka, natapatan mo yan ay kaalaban mo, binigyan mo ng peace, limutin nyo na yung hidwaan nyo that time. Okay, tuloy natin. Sabi dito na all should consider this action a prayer. Ayan. A sincere pledge of reconciliation. Ayun, no? Yung kaya tayo nagbibigay ng peace be with you, no? Pagbibigay ng reconciliation, kung sino man yung mga nakasabay mo ron na nakagalitan mo, batiin mo ng peace be with you. Wag visit. Wag mong visit ang ibibigay mong visit you, no? Hindi visit you ang ibibigay natin, kung hindi peace be with you. Hindi visit you, no? No, tanda ng pakikipagkasundo at pagpapatawad mo ron, no? Minsan paglabas hindi na wala na, ganun, balik na naman sa normal, magkalaban na naman. Huwag po tayong ganun, no? Tuloy natin. The peace on a personal level because of the communion that follows and the forgiveness that took place.
Pag nagbibigay pala tayo ng peace be with you sa simbahan, sino mang taong makaharap natin, hindi lang po kapayapaan ang binibigay natin, kundi pagre-reconciliation. Kung napatapatan mo man na nasa likod mo, yung kaaway mo, binati mo ito ng peace be with you, ibig sabihin, nagbigay ka ng reconciliation between you and your enemy inside the church, no? Yun po ang kahalagahan ng peace be with you. Tandaan natin, pag nagbigay tayo ng peace be with you, tandaan ng pakikipagkasundo at pagpapatawad natin pala iyon ayon sa ating liturgical na binabasa, no? Hindi po visit you ang ibibigay nyo, kundi peace be with you. Okay. Sabi dito, no, tuloy natin. Ano pa? Each culture should seek the most meaningful expression of reconciliation, and fees and several methods might be used depending on the circumstances. The kiss, yung halik, yung sinasabi kong beso-beso, pagka sinasabi ng pari natin na sumainyo ang kapayapaan at sumainyo rin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Yung iba-iba, makikita natin, may nag-shake hand, may nagbebeso-beso, may nagyayakapan, may tinatapik yung balikat, no? Iba-iba po ang mga sinisimbolo ng kiss na yon na sinasabi dito sa ating liturgical na binabasa, no? Ano pa? An embrace, yung yakap, yan ang tinatawag na banal na halik. Ibig sabihin, walang pagnanasa, walang halong kaplastikan, no? Dapat walang halong kaplastikan dahil hindi tayo mga orokan. Okay, no? Ano pa? Bowing, no? Peace be with you. Nagbabaw tayo bilang pagbibigay respeto pala ito, no? Ano pa? Touching one another. Tatapikin mo yung isa. Ang masakit, natapik mo pala. Pagharap, kaaway mo pala. Sasabihin ng kami, masyado na mamanatang napalakas ng tapik mo sa akin. Hindi, brother, peace be with you, no? Nakipag-reconcile ka na. Kaya lang paglabas nun, wala na, back to normal. No? Hindi po ganun, no? Kapag po pala tayo bumati ng peace be with you, tanda ng pagbibigay, reconciliation, pagkakasundo, at pagbibigay ng kapayapaan upang ang ating dinadalang galit ay mawala that time. Okay. Another, yung tinatawag na shake hands, no? Doon po, no? Iba't ibang pamamaraan yung binibigay nating feast doon sa sa ating liturgical celebration ng Holy Eucharist. Early Jewish and Christian custom made use of this ritual of the kiss of feast, no? Kiss of feast po yung tinatawag na holy, magbatayan kayo ng banal na halik. Custom rin na yan ng mga Jewish Christian during the time na tinatawag nilang banal na halik o yung kiss of feast. Hindi po yung pwede nating literal, no? Pero dati, babasahin po natin dito kung paanong ginagawa ng mga early Christian church yung banal na halik na sinasabi na hindi nila kayang ipaliwanag at ipaliliwanag po natin dito. Okay. No, sabi dito sa Lucas, no, ito po ay customary na ng mga Hebrew people, ng mga Jewish and the Christian custom. Yan ay mababasa sa San Lucas. Take note niyo po. Lucas chapter 7 verse 45. Basahin natin. Ang sabi dito, hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Ito yung tradisyon ng mga Hudyo ng pagbibigay halik. Yung senaryo po dito na binasa natin, ito po ay yung babaeng makasalanan na nagbuhos ng pabango sa uluhan ni Jesus sa kanyang buhok at ginamit ang buhok ng babaeng ito pagpunas sa kanyang mga paa. At tandaan natin, ang tradisyon ng mga Hudyo ay tungkol sa mga iba't ibang klase ng halik na ginagamit din natin sa panahon ngayon at even sa darating na yung washing of the feet, no, mini-memorya, no, memorabilia sa atin yung paghahalik ng paa at paghuhugas ng paa. That is the early Jewish and Christian custom. Yun yung tinatawag na kiss of feast, no? Halik ng kapayapaan, halik ng pagre-rekonselasyon, halik ng pagpapatawad, ang ibig sabihin ng banal na halik. No, makabuluhan po iyan sa banal, makabuluhan po ang banal na halik ayon sa banal na kasulatan. Okay, balik na tayo dito sa Roma 16:16, no? Gamitin natin ang KJV para mas maganda, no? Ayon dito sa Roma 16:16, basahin natin, no, mga kapanalig. Ito ang mas maganda, no? Roma 16:16, para ito yung ginagamit ng ating kaibigang mga Iglesia ni Cristo 1914, no? Yung Roma 16:16. Ang sabi dito, basahin natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik
binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. No? Ano ba yung banal na halik dito? No? Gaya ng sinasabi ko, hindi mo ito pwedeng literal na lips to lips. Dahil yung mga tradisyon ng mga Hudyo, ng mga early Christian, iba't ibang pamamaraan ang ginagawa nila. No? Kagaya po, saan po makikita natin yan? Gaya ng sinasabi ko sa iyo, ito po ang patunay na iba-iba ang ginagawa nila. Ito po, para basahin natin dito. No? Basahin natin bago tayo magbigay ng mga talata kung paano ang mga early Christian ay nagbibigay ng banal na halik sa kanilang mga fellow Christian at mga brother and sister in Christ Jesus. Basahin natin. The Holy Kiss. Ayan po. No? Meron dito po. Ako po hindi po dumadalal dito ng walang matibay na ebidensya at batayan. Sabi dito, having ended the prayers, we salute one another with a kiss. Sino ang nagsabi nito? Isang santo na si Justin Martyr, no? Si Justin Martyr ang nagsabi nito. Having ended the prayers, at pagkatapos nilang manalangin, we salute one another with kiss. Ayan. Wrote Justin Martyr in his defense of Christianity. The kiss, a tradition greeting among family members, became a powerful symbol of unity and reconciliation when exchanging among Christian. Ayun pala yung banal na halik na tinutukoy doon. No? Naakala nila ito ay beso-beso, no? Di ba? Hindi nila ito maipaliwanag. No? Dito sila nagkakabuhol-buhol. Dito nagkalaban yung AJD at saka yung Iglesia ni Cristo. No? Kasi kulang sila ng mga information about early Christian church. No? Dito. No? Ano daw sabi? The kiss, a traditional greeting among family members, become a powerful symbol of unity and reconciliation when exchanging among Christians. It was commonly given before the sharing of the Eucharist to celebrate the fact that the men and women of the congregation were brothers and sisters in spirit through the love of Christ. During that time pala ng Holy Eucharist ng mga early Christian churches, ginagawa na nila yung ginagawa natin, yung tinatawag nating peace video o yung kiss of a fist. Hindi po ito literal na beso-beso na gaya ng sinasabi ng ating mga separated brethren, no? So dito natin makikita, no, na tayo ay nasa pamantayan at nakabase sa Biblia yung mga ating pagdiriwang at mga ginagawang ritual sa loob ng simbahang Katoliko. No? Another. The kiss was a reminder of Jesus' love, no, for his church. In fact, the Greek word used for kiss is philema. Gaya na sinabi ko, philema, no? Sinabi ko na sa Hebrew at saka sa Greek, no, yung philema na yan. Derived from the verb phileim, no? To love. Ibig sabihin nun, yeah? To love. Okay. The Apostle Paul repeatedly instructed the faithful to grip one another with a holy kiss. No doubt, the practice helped fuel rumors of Christian incest. Ayan. No doubt, sabi niya. No doubt, the practice helped fuel rumors of Christian incest. Bakit? But kissing on the mouth posed other more serious problem from early Christian man and woman, namely, nagkaroon ito ng kanilang tinatawag nating rumor, no? Kasi minsan, ayon dito sa binabasa ko, yung iba sinasamantala yon, no, ginagawa, hinahalikan nyo siguro class ng mga early Christian ginagawa, akala nila ganun ang pangunawa, kaya nagkaroon ng rumor that time yung kiss na yon, kaya nagkaroon sila ng pamamaraan kung paano mahihinto yung ginagawang abuso na that time ng panahon ng mga early Christian church, no? Nakita niyo na, no? That time, ginawa nila ng literal yun, pero nakita ng mga early Christian na maraming umaabuso na gano'n, na hindi ganyan, sabi niya. Kaya nagkaroon ito ng tinatawag natin na serious problem during the early Christian church at nasolusyonan nila ito. Yan ang hindi nila mapapaliwanag. Christian men and women, namely how to keep holy kisses from becoming carnal. The fact
that some brother and sister like holy kisses so much they came back for more. Led the 2nd century apologist Athenagoras to argue that a liturgical kiss be carefully guarded. Ayan, nagkaroon na sila ng pagbabantay dito, yung tinatawag nila banal na halik, no? Dahil nagkakaroon nga ng maling interpretasyon na nagagawa, naaabuso na akala ng mga nandito na literal na hahalik, no? Kaya nagkaroon ito ng pambanantayan nila na hindi ganyan ang dapat nating gawin, sabi nila. Kasi naaabuso, nagkaroon ng problema during the time na ang akala ng mga marami, literal na, beso-beso, halik yun. Hindi, sabi nila. Kaya nagkaroon ng malaking problemang suliranin dun sa tinatawag na Holy Ghost na hanggang ngayon, problemado ang mga early Christian kung paano yung mga early separated brethren natin na naglitawan ngayon kung paano nila ito ipaliliwanag sa kanilang mga miyembro. Na dito natin matutunghayan kung ano-ano pala yan. At during that time, during sa Old Testament and New Testament, alam na natin yung custom rin nila tungkol sa mga iba't ibang klase ng halik. Yan ay dito nyo po malalaman sa In Defense of the Truth YouTube channel at page. Kaya share, like, and subscribe. Maraming salamat. Tuloy natin. In time, rules were drawn up their permitted men to kiss only man. Ayan, sabi doon, in time, rules were drawn up that permitted man to kiss only man. Ayan, nagbitinignan na nila kung paano nila masasawata yung ginagawa abuso. Pwede yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Men and man, women, and kiss only the cover hands of men. No? Yung lalaki daw pwedeng humalik sa kamay ng babae. Pagbibigay respeto at paggalang na yun. No? Kaya napigilan nila yung ginagawang abuso that time na nagkamali ng interpretation. Akala nila direct to the point na halik-halik. Na naabuso, na hindi ganito. Nilagyan nila at ginawa nila ng solusyon para hindi maging problema sa mahabang panahon. Inayos nila yung dapat gawin sa tinatawag na banal na halik. Okay. No, titingnan natin dito sa iba pang mga talata. Hindi lang yung Roma 16:16 ang may banal na halik. Pag-aralan muna natin itong sinasabi ng kasaysayan, no? Na sabi rito, ang title nito, Jesus, the Triumph of Christianity. After Jesus, the Triumph of Christianity, no? Ang gumawa po nito ay Reader's Digest, kaya ito po ay credible. Sabi rito, Licinius, co-emperor with Constantine from 311 to 324, forbade worship by Christian in mixed congregation due to rumors of wild kissing and general promiscuity. Yan, no? Pinagbawal na ng kanyang co-emperor, yung parang assistant ni Constantine, yung mga tinatawag nating Taurid, yung mga Taurid sa panahon natin ang ginagamit Taurid, no? Minsan siguro tapos na yung peace video ay inaabuso nga, nagkaroon ng ganong kaabusuhan kaya gumanap sila ng solusyon that time, no? Pinaalis nila yon, no? Binigyan nila ng limitasyon na yung lalaki gusto mong umalik at ikaw ay ay bilang lalaki sa lalaki o kaya sa kamay ng babae sa lalaki. Ganon ang ginawa nilang solusyon para hindi mamali ang panilang tinatawag na banal na halik, no? Despite false rumors of licentiousness spread by non-believers and the physical temptation among the faithful. Yung iba kasi natutokso, no? Lalo na maganda yung Kristiyano, yung mga during that time, magaganda yung mga Griego, yung mga Hebrew people, no? Yung iba natutokso, yung mga gano'n na sinasamantala yung maling interpretasyon doon sa banal na halik. Hindi na banal na halik yun, no? Parang sinabi ni si Sheila na kamay ni halik ni Judas na yun. Kumbaga, mayroon ng parang may lisya na yung ginagawa nila. Tuloy natin. The early church firmly upheld the practice, but gradually the exchange of the mouth-to-mouth kiss was modified. Minodified nila yon, no? Halimbawa, yung anak mo, pwede mo halikan yan sa lips dahil anak mo yon. Yung magkakapatid, pwede yon. Pero yung iba, hindi mo pwedeng gawin yon. Kaya nagbigay na sila ng limitasyon that time na mali yung kanilang ginagawa. Sa panahon natin ngayon, makikita natin yung peace video sa simbahan natin, no? Yung mag-asawa, naghahalik talaga, minsan lips to lips pa, pinagdidikit yung lips, yung anak sa anak, no? Pero yung katabi mo na maganda, hindi mo pwedeng gawin yon. Babatiin mo lang peace video, o kaya kakamayan mo, o kaya isasign mo ng gano'n, no? Kaya nagkaroon sila ng restriction sa pagbibigay ng tinatawag natin
a kiss of love. Ayan, banal na halik. Para maging tunay na banal na halik, yung tinatawag na sa Roma 16:16, no? Hindi po yun nililiteral during that time dahil nagiging abuso po pagka daw po yun ay niliteral ayon sa ating binasa. Tuloy natin. In the later part of the Middle Ages, the church began to encourage embracing instead of kissing. Ayan na, no? Instead of kissing daw, inikayat ang mga early Christian para hindi matukso, para hindi magkaroon ng tinatawag nating maka-score itong mga iba't ibang mga ito na talagang gustong-gusto yung babae, para hindi maka-score to, para hindi makapuntos, ini-implement nila instead na kissing, embracing o yung yakap-yakap na hanggang ngayon ginagawa pa rin natin sa simbahan natin, lalo na yung mga magkakaibigan, di ba, no? Hindi na nag-aano yan, nagkikis na, minsan binagtatapikan lang yan, no? Yun ang ginawa nilang solusyon. Okay. Worshippers were instructed to place their hands on the shoulder of the recipient. Pinapatong sa balikat, yung mga pina-implement nila, no? Para hindi matokso, magkaroon ng ibang mga problema at hindi magkaroon ng mga tinatawag nilang incest, yung mga ganon. Tuloy natin. Okay. Sabi dito, who in turn places his or her hands on the elbows of the giver, each one are bowing the head toward the other. Yung ginagawa natin, peace be with you, peace be with you, peace be with you. During the earlier Christian na yan, pinatupad, hindi na bago yan, sinauna pa yan, na tayo ang tunay na may pamantayan doon sa Roma 16:16 at hindi nila pwedeng angkinin na sila yan dahil wala silang peace be with you sa loob mismo ng kanilang chapelya. Sa Catholic lang meron yan. Okay, during the Eucharistic celebration. Tuloy natin. In more recent times, churches have argued their worships before sharing the Eucharist to celebrate the spirit of Christian unity by shaking hands. This gesture is known as the sign of faith. Ayan, no? Yung holy, yung tinatawag nating banal na halik, ay yun yung tinatawag nating a sign of faith na nakikita natin sa ating simbahang Katoliko, na mali ang interpretasyon ng ibang mga separated brethren natin na dapat nating ipaliwanag dito. Yan, baka ma-encounter niyan at tanungin kayo, ano ba yung banal na halik, Roma 16? Diyan nagkaroon ng malaking pagtatalo ang Iglesia ni Cristo at ang dating daan na dito natin maiintindihan sa In Defense of the Truth channel. Okay. Unang Korinto 16:20. Hindi lang, ito ang sabi dito, no? Okay. Ito sa Unang Korinto, sabi dito, basahin natin. Sa Unang Korinto, basahin natin, brothers and sisters, sa mabuting KJV, King James Version, sabi dito, no? Basahin natin dito sa KJV para po mas maganda yung ating talakayan ay dito, or duway rims kung meron kayo. Sa Unang Korinto 16:20, ganito po ang pagkakasabi. Basahin natin. Korinto 16:20. Ang sabi dito, ganito po ang sabi. All brethren greet you one another with an holy kiss. Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. Kayo'y mga batian ng banal na halik, no? Babatiin mo sila ng banal na halik. Paano babatiin yon? Gaya ng in-explain ng mga early Christian. Pwede bang peace be with you sa balikat? Pwede ring yakapin mo, di ba? Pero hindi po nila inaobliga na yung kiss, mouth-to-mouth kissing, no? Pwede yun sa asawa mo, sa mga anak mo, pero sa iba po, sabi dun sa ating binasa, hindi nila nire-required pagka ganun dahil magkakaroon ng tinatawag na malicious, no? Magkakaroon na ng malisya. Pwede sa anak mo, sa iyong pamilya, yun pwede, pero sa iba hindi. Pwede lang pong shake hands, no? Kaya nagkamali sila dito ng interpretasyon, no? Sabi dito, magbatian kayo ng banal na halik. Hindi sinabing maghalikan kayo ng banal na halik. Ang sabi, magbatian, no? Greet one another with the holy kiss. Kaya nga, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ganun po ang kanilang ginagawa during the early Christian church para maiwasan yung pananamantala na akala ng mga early Christians that time, literal yun. Kaya pinakita nila yung tamang kahulugan ng sinasawing pilema, no? Or peace be with you, o yung kiss of peace. Okay. Ito po ay mabasa din natin sa unang Thessalonians 5:26. Okay. First
2 Corinthians muna. 2 Corinthians. Basahin natin. Meron pang Holy Kiss doon sa 2 Corinthians. Basahin niya po. I-take note niyo po ito. Mapapakinabangan niyo itong mga talata na ito. 2 Corinthians chapter 13 verse 12. Ganito po ang sabi. Okay. 2 Corinthians chapter 13 verse 12. Okay, no? 2 Corinthians 13, 12. Okay, sabi dito, dahil dito'y sinusulat, 13:12. Greet one another with unholy kiss. Mangagbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Babatiin mo siya sa pamamagitan ng banal na halik. No? Brother, peace be with you, the Lord's be with you. Halayakapin mo siya bilang pagrespeto at paggalang, no? Kaya iniwasan ng mga early Christian na magkaroon ng problemang malawak yung literal na mouth-to-mouth kissing, no? Hindi ganoon ang ini-implement nila gaya ng ating binasa, no? Dahil that time nakita nila na may mga nag-abuso doon. Hindi ganyan, sabi niya, ganito ang dapat nating pairalin dahil magkakaroon ng malaking problema at doon papasok yung pananampalataya, yung temptation at iba pa. Kaya sinulusyon na nila ang pag-unawa doon, no? So maraming salamat na kahit na 10 oras ng madaling araw dito sa Pilipinas, mag-2 o'clock na, ay patuloy nyo pa rin akong sinusubaybayan. Alam kong nami-miss nyo yung live streaming ni Brother Melchor. Okay, sa 1 Thessalonians, tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 26. Okay, ito ang sabi. So yan. Batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Lahat ng mga kapatid, babatian mo ng banal na halik. Kung yan ay halik na diretso mong gagawin, ay swerte mo, ang dami mong mahalikan, lahat. Kung yan ay ililiteral mo. See? Doon mo makikita, no? Batiin mo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Kung ililiteral mo yan na kiss to kiss, na mouth to mouth, ay swerte mo dahil lahat yan mahahalikan mo sa bibig, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, di lalong dumami na yung COVID na mga salin-salin, no? Kaya dapat po tingnan natin yung konteksto kung ano ba yung sinasabing a kiss of love, a holy kiss na tinutukoy doon. Pansinin niyo, batiin niyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. Kung yan ay literal mo, ang dami mong mahahalikan. Swerte! No, doon po natin matitingnan natin yung context sa text na tinutukoy ng banal na kasulatan at aralin din natin yung mga tradisyon at kustombre ng mga Hebrew people at ng mga early Christian church. No, mamaya babasahin ko po. Yung sinabi ni nakatanim sa isip ko yung sinabi ni Sheila Cortez, yung halik ni Judas. Tatalakayin natin yun pagkatapos nito. Okay. Ano ba itong banal na halik ayon kay San Pedro, no? Ang sabi ni San Pedro, ito, isa na natin si Pedro ang ating unang-unang Bishop of Rome o yung ating first pope, no? Ito ang sabi niya. Sa unang Pedro chapter 5 verse 14, no? Sa ano 'yon? Basahin natin sa ang salita ng Diyos. Ayan, mas maganda. Ang salita ng Diyos. Kung meron kang Bibliang ang salita ng Diyos na meron kang na i-download mo, napakaganda ng sinasabi doon. Ang salita ng Diyos, ito ang sabi. Sabi dito, basahin natin, no? Ang salita ng Diyos. Ayan, sabi dito sa 5:14. Kung meron kayong ang salita ng Diyos sa 1 Pedro, unang Pedro 5:14. Ito ang sabi. Batiin ninyo ang isa't isa ng halik ng pag-ibig. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na kay Kristo Jesus siya nawa. Nakita nyo na? Peace be with you with the holy kiss. Ano? Batiin ninyo ang isa't isa ng halik ng pag-ibig, in the kiss of love and the feast. Doon natin makikita na hindi yan literal na halik-halikan na nagkamali yung mga ibang early Christian that time kaya nagkaroon ng problema. Inayos nila yan. Pansinin niyo yung sinabi ni Apostol San Pedro. Batiin ninyo ang isa't isa ng halik ng pag-ibig
Ang kapayapaan ay sumainyong lahat na kay Kristo. Kaya nga ginagamit, peace be with the Lord's be with you and with your spirit. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Yun po ang kanilang pinairal, hindi po yung halikan ng halikan. Dahil kung halikan ng halikan, doon sa unang Thessalonians 5:26, batiin ninyo ng banal na halik ang lahat ninyo magkakapatid. Kung literal mo yan, solve na solve yung mga lalaking mga manyakis doon, di ba? Pagka niliteral mo yon. No, kaya tingnan po natin yung context ng sinasabing banal na halik. It is the kiss of love. No? Hindi po ito literal na beso-beso na nangyari that time, kaya nagkaroon sila ng pamantayan kung paano paiiralin yung banal na halik na walang malisya, na walang halong tawag nito, incest, na walang halong pagsasamantala. Nakita nila na yung ibang early Christian ay ginawang literal. Okay, no? Okay. Ano pa? Pansinin ninyo si San Pablo, yung sinasabing the kiss of, yung halik ng pamamaalam, na kahit sila ay Kristiyano na during that time, itong si Apostol San Pablo, kahit na ito ay Kristiyano na, no? Hinalikan pa rin sila, no? Hinalikan siya ng kanyang mga fellow Christian, no? Basahin natin, nung siya nagpapaalam, nung siya ay aalis na, pagkatapos ng misa, pansinin ninyo. Ito, no? Yan ay mababasa natin sa Acts of the Apostles. Acts of the Apostles, basahin natin. Gawa ng mga Apostol, chapter 20, verse 37. Ganito ang sabi. Silang lahat ay umiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Hindi po ito lips to lips, pagyayakap ang tinutukoy dito. Halik ng pagmamahal, yung kiss of affection, no? Kiss of affection ang tinutukoy dito dahil mahal na mahal nila si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya hindi na nila muling makikita at siya ay inihatid nila sa kasakayan ng barko. Halik ng pag-ibig, halik ng pagmamahal that time, pero hindi sinabing literal iyon, no? No, during that time, para hindi magkaroon ng abuso. No, nakita ninyo, no? Tingnan natin yung context. Silang lahat ay umiyak at yumakap at humalik kay Pablo. Ito yung nasa upper room sila, no? Nagmimisa si Pablo, nahulog si Eutico, no? No, do time na nabuhay pagkatapos na misahan, no, ng Holy Eucharist, no? Dito natin makikita, no, kung paano ang ating mga separated brethren na hindi magkandatuto, kung paano i-interpret yung tinatawag nilang holy kiss, na sila nagdidebate. Hindi nila, kasi wala silang referensya ng mga early Christian, na hindi nila alam na nasa atin yung mga deposit of faith na tungkol sa mga ganyang bagay, na kung ano yung nakikita natin sa simbahan sa Holy Eucharist, yung about sa peace, yan po yung tinutukoy ng banal na halik. Kaya ito is a peace as a reconciliation and forgiveness to our brothers and sisters, lalo-lalo na yung nakasamaan mo ng loob. Okay? So maraming salamat mga kapanalig. At yung sinasabi ni Sis, bago ko makalimutan, no? Yung sinasabi ni Sis Yela, paano naman yung halik ni Judas? Halik yun bilang senyales na ang kanyang nilang dadakbin ay si Jesus, no? Ginagamit yun ng mga Freemason that time. It is a kiss of poison, no? Kumbaga, itatakwil mo si Jesus bilang Diyos kapag ikaw ay umanib ng Freemason, no? Papahalikan sa iyo yung Bible na akala mo Bible, hahalikan mo. Ibig sabihin nun, it is a kiss of poison, no? A kiss of pagtalikod, halik ng pagkanulo, no? Yun ang sinasabi doon na hinalikan ni Judas Jesus, ay yun po yung tinatawag na halik ng pagkanulo, halik ng pagtalikod, halik ng pagbebenta, no? Kaya yung iba sasabihin ng ibang mga asawa sa kapwa-asawa, humalik ka, hindi naman totoong halik yan, halik ni Judas yan, no? Doon nagmula yun, no? Pero yung ginagamit na kahalik ni Judas, ginagamit yun ng mga Freemason para talikduran mo ay yung pagiging makasalanan, yung pagiging miyembro ng Kristiyano at pagiging Diyos ni Kristo. Papahalikan sa iyo yung Bible na akala mo ay talda ng pagmamahal. No, it is a curse as a Christian. Course na yon, na para ibig sabihin tinatakwil mo na yung Biblia, ipapahalik sa iyo yung cross. Ibig sabihin nun ay hindi ibig sabihin na mahal mo yung cross, hindi, itinatakwil mo na ang ng kabaligtaran ang nasa likod ng meaning nun. Yun yung tinatawag na sinasabing halik ni Judas. It's a poison of kiss, halik ng pagkakanulo, halik ng pagbebenta, halik ng pagtatakwil, halik ng pagbubudhi,
Ika nga, yun ang alik ni Judas na sinasabi ni Sister ni Sheila Cortez. So babasa na tayo, no? Pasensya na, ayaan niyo po pagka mag-live na po ako lagi kasi medyo naimbitahan tayo, iba-iba yung ating na GSK, kay Father Darwin, no? Pagdating pa ni na Brother Noe, magla-live pa kami. Busy na si Brother Melchor. Pero hindi ko po kalilimutan ang In Defense of the Truth. Dahil alam kong inaabangan niyo po ako dito at marami po tayong natututunan dito, no? So maraming salamat sa kabila ng hindi natin pagkikita ng halos isang linggo. Nandito pa rin kayo kahit madaling araw at wala nang tunugan. Uli, maraming salamat sa lahat ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig na patuloy na nagbibigay sa atin ng material, spiritual, financial support. Hindi ko na i-mention ang kanilang mga pangalan. Lalo na yung mga nanghihingi ng mga panalangin, no? Ganon din si Sister Sara Dolera Kasipong na na-injured, ipanalangin nila. Si Christina Fatasni, si Shalimar, no? Yung magkakapatid na Abila, no? Si Kota Hoffman at si iba pa na hindi ko na masinag-ulo, no? Yung mga nanghingi ng mga panalangin. Ganon din si Brother Alex, si Brother Edward at si iba pa, no? Yung mga pumanaw nating mga nanghihingi ng panalangin na pumanaw na. Gaya ni Brother Noel, no? Brother Edward, ipanalangin po natin sila na makatagpo sila ng awa. Ganon din si Christina Fatashni, no? Ipanalangin at si Shalimar. Ganon si Margie Kuo at ganon din po si Sisneng B, no? Ipanalangin natin na yung kanyang asthma o yung kanyang nararamdamang karamdaman ay hipuin at palakasin sila at bigyan pa ng marabang buhay para mapaglingkuran nila ang ating Diyos at ating pananampalataya at ang kanilang mas pagsilbihan ang ating simbahang Katoliko, no? Maraming salamat. Pag tayo po ay sama-samang manalangin, pakikinggan po yan ng ating Panginoon. Maraming salamat po, no? So ituloy po natin. Sabi ni Sheila Cortez, hello, Sheila, ganda ng topic. Sabi ni Emmanuel Martinez Manukan, maliwanag, Bromel, loud and clear, sabi ni Sheila. Loud and clear, sabi ni Estrella del Carmen, watching from Nigeria, Lagos, Emmanuel Martinez Manukan. MB Paulins Amelia Basano, Dos Samuel, Kiss of Reconciliation, yes, correct. Halik ni Judas, yes, tinalakay ko na. Monet Cabuen, hello Bromel Chor, banal na halik na di masagot ni Bes, na dito natin na ihayag at nasagot, no? Salamat. Route 114, halik dang pamamaalam, yes, correct, no? Tinalakay na po natin. Sheila Cortez, kultura po ba ng mga Jewish ang paghalik? Yes, iba't iba ang simbolo ng mga or significance kung paano sila nagbibigay ng simbolo ng halik. Kagaya rin natin, di ba? Halik ng pamamaalam, pagka tayo ihatid natin yung ating mga mahal sa buhay doon sa, hindi sa sementeryo, doon sa airport o doon sa pier o sa barko para umalis, yun ay halik ng pamamalam dahil mamimiss mo sila, no? Yung halik ng pag-ibig dahil na mahal mo yung iyong kabiyak, halikan mo yun, no? Mahal na mahal mo yung anak mo, ang ganda-ganda ng anak ko, ang cute, kikisan mo yan, no? Iba't ibang simbolo yun na nakuha natin yon sa mga Hudyo at sa mga early Christian na kanilang mga kustumbre na hanggang ngayon ay nandoon at ina-adapt natin. Humahalik tayo ng kamay, ganun din ang ginagawa nila, no? Iba-iba po yan. Dapat nating maintindihan at malaman yan. Beso-beso pala. Okay. Roxanne Bibid, God bless Bromel Chor, Sheila Cortez. Ano daw si Moises? Monet Caben, asag ngayon wala nang banal na halik sa misa kasi gawa ng COVID. Yes, okay. Sheila Cortez, kaya bago daw po mag-alay sa Panginoon, makipagbatian muna sa kaaway. Correct. Amen, sabi ni Sheila. Yan ang galing, sabi ni Monet Caben, glory to God, no? Yan ang galing. Sheila Cortez, sa kamay na lang. Okay. Sheila Cortez, yung pagmamano, siguro doon din nakuha. Yes, tinalakay ko na, no? Hahalik sa kamay, no? Yan din. Tanda rin niya na isa rin niya sa tinatawag natin pagbibigay galang at pagrespeto. Hindi para sambahin kaya hinahalikan yung kamay, no? Tandaan natin yan. Annalyn Polanco, happy watching than you, bro Mels. Thank you very much, no? 1 p.m. dito alas 2 na. Annalyn Polanco, watching while working. Amen. Jericho D. Campos. Okay. Monet Cabuen. Yes, Bromel. Miss na namin live mo sa YouTube. Wag po kayong mag-alala. Matatapos na po yung ating strike. In-strike pala tayo, no? Kagagawa ng ating SDA. No? Hindi ko alam kung bakit, no?
So itong ay April, no, magbabalik na po tayo, no, sa tagal, no. Hintayin niyo po, by April darating na din doon yung ating Q&A sa atin, no. Lagi tayong mag-Q&A doon, kahit abutin tayo ng madaling araw, mag-Q&A tayo doon, no. Okay. By April na yan. Sure na yon. Hil Gelyang, magandang umaga, brother, dito sa Bahrain, 9 PM pa lang. Okay. Jericho Di Campos, Pangasinan. Hil Galang, walang tulugan ba Brad ang title ng programa mo? Hindi, okay lang yung walang tulog. Ang masakit yung wala ng gisingan. You know? Okay lang wala kang tulog, kulang sa tulog. Ang masama at masakit yung wala ka ng gisingan. Okay, Monet Cabuen, napanood ko yung may nagtanong kay Eli Soriano, di masagot, nasa atin pala ang sagot. Amen. Pulibok si Bromel. Yes, kaya si Bromel ang daming mga isyong inilalabas, no. Tinatawanan ko lang 'yon. Ganun talaga. Okay lang 'yon dahil dumadami yung ating mga subscriber, no. Kaya yung ating share, like and subscribe. Ganun din sa ibang mga nanonood dito na mga kaibigan nyo. Sabihin nyo mag-subscribe, mag-share sa aming YouTube channel. Ganon din kay GSK na ating kaibigan, no? Na i-subscribe din natin si GSK Online Healing, no? Every Monday na kami ni Brother Abet na magkikita doon sa GSK, no? Nagkaroon tayo ng okay lang yun, no? Salamat dahil binigyan tayo ng mga kagamitan ng Panginoon at maraming mga nagbigay dito. Hindi na natin i-mention ang name at patuloy na tumutulong para maging maganda ang takbo ng ating signal. Ginagamit po natin to para sa kapurihan, kaluwalhatian at katututo ng ating mga Katoliko para sa simbahan at kaalaman ng ating pananampalataya. Kaya halina mga kapanalig, mga kaindi, mga kababayan kong mga Katoliko, sama-sama tayong magtulungan para sa ikalalago at ikatitibay ng ating pananampalataya. Okay. Sabi niya, ni Sheila, nanood ko yung nagtanong. Okay. Sheila, hindi masagot ni Bes. Okay. Yes, si Sheila, Monet Cabuen. Ibang halik ang gusto ni Bes. Okay. Monet Cabuen, salamat Bromel sa sagot. God bless. Hercules Evardon, napakagandang talakayan Bromel. Amen. Glory to God. No? Siguro dito lang ninyo narinig yung holy kiss na yan na masasagot po ni Bromel. Si Brother Mel po ay hindi po ako all-knowing. Limitado rin po ang aking kaalaman at ito po ay sa Diyos at hindi po pag-aari ni Brother Mel ang kanyang knowledge at wisdom. Ito po ay hiniram at pinahiram lang sa atin ng Diyos. Kaya lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay ibabalik natin sa Diyos. No? Ulitin ko po, limitado rin akong ang aking kaalaman. Sasagot ako ayon sa abot lang ng kaalaman na ibinigay sa akin ng Diyos. No? Hindi po ako Diyos, tao din po akong kagaya nyo na makasalanan at limitado lamang ang kaalaman. Sasagot po ako ayon lamang sa aking nalalaman. Jericho Di Campos, sa mga nagsusuri ay masuri kasama ang mga Katolikong magpapaliwanag gaya ng mga pari at ang CFD. Okay. Hil Gelyang, amen Bromel. So wala na po kayong mga katanungan, mga kapanalig. Maraming salamat po, no? Na si Brother Mel po, pag nagla-live po, may mga katabi po akong mga referensya. Hindi po ako nag-iimbento ng aking mga sinasabi, no? Ito po ay para po sasabihin ng iba na ay imbento lang ni brother, hindi po. Meron tayong matibay na referensya at batayan na mga record. Hindi po ito sa Katoliko, Reader's Digest po ang bumanat nito at ito po ay isa sa mga standard reference na ginagamit sa buong mundo, Reader Digest. Okay, sabi ni Hercules Evardon, malaking bagay din Bromel ang pagiging penalist mo sa punto por punto para ma-promote ang iyong channel Bromel. Amen, no? Dahil yan sa inyo at hindi dahil kay Brother Mel. Sa inyo, kung wala kayo, walang subscriber ang aming channel. Kung wala kayong ibinibigay na tulong, walang magagamit si Brother Mel na nakikita nyo ngayon, no? Yan ay utang na loob namin sa Diyos dahil ginamit kayong instrumento para ang kanyang karunungan at kaalaman ay dumaloy para sa ating channel na ito. Naway magsawa at huwag tayong magsawa ng pagtulong hindi lamang kay Brother Mel, kung hindi sa iba pa nating maliliit na mga nagbibigay ng kaalaman para sa ating pananampalatayang Katoliko.
Ipanalangin din natin yung mga taong umuusig sa atin, no? Si Brother Mel po, alaskador po yan. Kung nababasa nyo yung mga text ko doon, yung mga sagot ko, pang-asar lang po yun ni Brother Mel, no? Pang-asar. Alaskador po si Brother Mel, pero sa personal, pag nakilala niyo si Brother Mel, ay para po yung tupa. Pag nasa larangan niya ng debate at asaran, ay tigre or leon po si Brother Mel. Okay, no? Jericho de Campos Bromel, sana po ipaliwanag nyo ang suma ni St. Thomas na Fruit of God. Actually, meron akong libro dito ni St. Thomas Aquinas. English ito, masyadong malalim yung English, no? Yung Summa Theologiae niya, nandito meron ako. Pati yung sulat ni St. Augustine, nandito meron tayo. Ganyang kakapal yun, brother, no? Napakahaba niya, no? Anong klase ang ipaliliwanag natin about proof of God, no? So napakataas, napakahaba ng suma ni iba-ibang topic ang nandoon. Hayaan mo't sa abot na ating makakaya ay ibabahagi natin 'yan sa pamamagitan ng pagsasali natin ng mga Tagalog at English nating gagamitin. Hayaan mo, darating ang araw pagkakaloban tayo ng mas maganda pang memory. Ang memory ko lang po ay 2 gig pa lang. Sasabihin natin kay Lord, Lord, gawin mo pong 120 GB at 12 RAM. 120 ROM, 12 RAM para mas maraming ang load sa atin. No? Okay. Okay, so maraming salamat at sa inyong lahat. Ganon din kay Jericho. No? At yes, mahirap maintindihan yung 5 ways. No? By the power of the Holy Spirit, hihingin natin yan, lalo-lalo na kay St. Agustina, ipaalam sa atin yan. Sabi ni Sheila, dito na kayo magtanong kasi replay na lang ang sa kabila. Yes, no? Sa madaling araw, magkakaroon tayo rito ng itanong mo kay Eddie Rociano. Babalik natin yon kay Brother Mel. Ganitong oras, dahil alam kong mga gising kayo, magsasama-sama tayo sa maikling oras na ating palatuntunan. Ayoko pong sumabay sa kanila. Baka sabihin na ay nakikipag-competition o nakikipag-competition tayo sa kanila. Hindi po. Hindi po tayo nakikipagmagalingan. Isineshare po natin yung ating kaalaman kung saan tayo maimbitahan ng mga channel or mga page. Sumasama po si Brother Mel. Kaya ano man ang sinasamahan yan, basta yan ay Katoliko, si FD man yan o hindi, walang problema. Pupuntahan at sasamahan ni Brother Mel yan para ibahagi ni Brother Mel ang kanyang nalalaman para sa ating pananampalatayang Katoliko. Muli, maraming salamat mga kapanalig. Mulit gabayan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at banal na espiritu. At thank you very much po. At na-miss nyo ang ating YouTube channel. Sa susunod na araw, magta-topic ulit tayo, no? About sa mga mahal na araw, ano ba si Jesus ayon sa Revelation, no? About sa mga sanctifying grace, hindi pa natin natatalakayan, no? Marami pa tayong tatalakayan, no? Kahit sa pagiging busy ni Brother Mel, hindi po makakalimutan ni Brother Mel na mag-live po sa ating YouTube channel. At bukas po sa Sunday, meron po uli kaming Bible study sa Hall of Justice. Samahan niyo po kami ron at magla-live kami ng mga 2:30. No? So, about po sa Lenten season at kung ano-ano pa ang aming tatalakayin doon. Yun po ay live. No? Wala po kaming script na binabasa ron at yun po ay on the spot na sasagutin namin at wala kaming mga kodigong hawak doon at hindi po yun scripted. Ganon din dito. Live po at wala po tayong ini-script dito. Meron tayong mga ginagamit. Muli, maraming salamat mga kapanalig. No? At lalo-lalo na ulitin ko sa mga Katoliko, lahat tayo Katoliko, sa mga taong patuloy na nagbibigay ng material, financial, spiritual, naway wag po tayong magsawa upang sa ganun patuloy po tayong magpahayag ng katotohanan sa ating simbahang Katoliko. Malapit na pong bumiyahe si Brother Mel, wala nang mga quarantine, no? Meron nang kumuha ng aming number para kami ay imbitahan sa isang lugar, no? Sa isang lugar na kinuha na kami ng ticket, hindi pa namin alam kung kailan kami babiyahe, pero huwag kayong mag-alala. Sa lugar kung nasaan kami, magla-live po kami ron at magsasama-sama tayo para hindi po natin ma-miss ang isa't isa. Muli, maraming salamat. Ito po si Brother Melchor Mananili, nagsasabing, tindigan ng tama, ipaglaban ang katotohanan. Viva Iglesia Katolika, Ave Maria, Gracia Plena. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita-kita at magsama-sama tayo sa ating page at sa iba pang mga page at iba pang channel at magkita-kita tayo. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. Amen, amen, and amen. Salamat sa Diyos. Abangan nyo po
yung debating niluluto at masisihan kayo. Iba, dahil mga Muslim na po ang pumasok doon sa Debaters Con, ang sabi ko, Muslim ang itapat kay Brother Mel. Ayoko ng iba pa. Muslim lang. Yun lang ang sinabi ko sa kanila. Salamat. Amen.